Alright, magandang umaga mga ka-Johnny. Ito pong muli ang inyong lingkod kay Johnny, Johnny Tortilla. Dito ang Johnny Tech. Usapang utang, usapang ola. So, magandang araw po sa inyo, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending, review update at kung ano ng usapang online lending mga ka-Johnny. So may pumukaw ng pansin sa akin kahapon ko lang ito na screenshot doon sa page na hawak na rin yung fight online loan sharks, no? Na kung saan ako yung ginawa ni Madam Kikay na isa sa mga moderator, ay nakita ko ito dumaan sa paningin ko. Ito, takpan lang natin yung nag-post yung pangalan niya. Ang tanong niya kasi ito sa comment, totoo po kaya itong demand letter ni Yopeso? Yopeso binanggit niya, pero siyempre kailangan niya takpan yung kanyang informasyon, yung kanyang private information sa kanya. Ayan, galing nga daw yan sa Yopeso. So naalala ko last year, ito, isa-isahin natin yung mga may mga kaso na sinampahan ng SEC ng kaso sa DOJ. Papaalala ko lang sa inyo, may kaso, nakabimbing kaso. Ito, breaking. Ayan po, pakita ko sa inyo yung na halukay ulit natin. Breaking news, naghain ng Securities and Exchange Commission o SEC ng reklamong kriminal sa Department of Justice laban sa 6 na online lending applications o OLA na sabit sa umano'y panghaharas, pamamahiya, pagnanakaw ng impormasyon at iba pa sa mga individual na may pagkakautang sa kanila. Ang mga kinasuhan ay ang FESL Lending Investor Corporation, FESL Business Process Outsourcing Services, Realm Shifters Business Process Outsourcing Services, ito yung UPESO Lending Corporation, Philippine Microdot Financing Corporation, Armorac Lending Incorporations na hawak siya yung Ayudas at yung WeLoan. So yun sinampahan sila ng kaso. Tandaan nyo kaya nagtataka ako bakit nandyan yan at operate sa Play Store, gumagana, tapos ngayon nagpadala pa ng demand letter. Di ba dapat hinto yan? Kasi may nakabimbing kaso. May kaso nga di ba? Napakalinaw may kaso ng panghaharas at kung ano-ano man. Ngayon, ito pa yung ayon kay Atty. Oliver Leonardo, Director ng SEC, bukod sa pag-loan sa mga kumpanya, may 32 na tao na pinaghaharap din ng reklamo, kabilang ang 5 Chinese nationals na silang may-ari o nagpapatakbo ng mga negosyo at mga tauhang Pilipino. Naghain po kami ng kaso laban sa mga ito dahil sa dami ng mga reklamo aming natatanggap na illegal at bawal nilang ginagawa. Ito mga Chinese, inaalam pa namin ang mga papeles nito. Posibleng magtago na ang mga ito, pero hahanapin sila ng batasan. Matatakbo, saan naman tumakbo ang Pilipino na tauhan nila? Problema nila yan. Ngayon, tataguhan yung mga yan So yun ipapakita ko sa inyo yung papel na wala, na kung saan nakalagay yung mga kaso nila mga ka-Johnny. Wait lang, kakasave ko lang wala to bigla. Uy, ba nawala? Saan ba yun? Sorry maalala ko sa kung nailagay. Yun lang. Wait, ayun, nahanap ko rin. Ito po. Pakita ko sa inyo Yan. Ayan Ayan. Ito yung nakasampang kaso sa kanila. Paki-zoom na lang kung hindi nyo mabasa mga ka-Johnny. Ayan, nasa taas niyan. Ayan Department of Justice, City of Manila. Securities and Exchange Commission as represented by the Enforcement and Investor Protection Department. Ayan may kaso i-akit nyo lang i-zoom nyo lang na maigi yung mga nakasampa. Tapos dito sa may nakalagay sa may kanan yung NPS docket number. Ito yung mga kasong sinampa ng SEC sa DOJ for violations of sections 12.1, 12.2a, 12.3a of Republic Act of 9474 or the Lending Company Regulation Act at yung RA 11765 or the Financial Products and Services Consumer Protection Act. So yun,
pakita ko muna sa inyo kung ano ba yung 9474 mga kadyani. Ano ko lang, 9474, ayan. Asa na yun? Wala na, ito yung 9474, pakita ko sa inyo dyan. Ito yung kaso nila eh. Under this law, lending companies are required to obtain a certificate of authority from the Securities and Exchange Commission to operate legally. So, ibig sabihin, hindi nag-submit itong mga ito ng kanilang requirements na kailangan nila para magkaroon sila ng certificate of authority. It means illegal. Di ba? Kaso tapos ngayon nag-ooperate. Taka kayo. Kasi papadala pa ng demand letter sa email. At tigas. Those who operate without this authority face the following sanctions: imprisonment, a penalty of imprisonment ranging from 6 months to 10 years. Sige, mabibiruin mo, 6 months to 10 years. Pwede isang maging parusa. Tapos yung 11765, ito, it shall be unlawful for any person or persons to commit investment fraud. Sabihin, merong fraud yung kanilang company. Bukod sa online lending, investment fraud pa sila. Diba? Kasi saan nga naman kumukuha ng ano yan, ng pera, kung saan pondo. Ika nga. As defined in this act, any person who commits investment fraud shall be subject to the penalties under Section 73 of Republic Act number 8799 and the administrative sanctions under Section 16 of this act. Diba? May fraud na, meron pang criminal liabilities doon sa 7464. Diba? Ay, ano pala? 9474 pala. Diba? Sabihin, wala na nga silang, tawag doon yung legally operation, na hindi pa sila pala binibigyan ng authorization nito, nag-ooperate na. Then, tingnan natin, mga kadyani, kung ano ba yung under nitong si UPESO. Tinignan ko ulit sa Google Play Store. Kaka-search ko lang nito. Ayan. Nakalagay yan, UPESO Philippine Fast Lending. UPESO nakalagay naman po sa Google. Report nyo na yan. Kung may utang kayo dyan, kung ba't may utang kayo dyan, ito sa mga newbies. Para malaman nyo na may kaso yan. Ito pa yung under nila, yung Pera for You. Under din po ng UPESO yan. Pera for You, ha. Ito pa isa. Pera Lending, UPESO Lending Corporation, yan ang under ng UPESO. Kasi once na sinampahan mismo yung lending company, pati yung mga under niyan kasama yan. Sana naiintindihan nyo na mga kadyani na ganun yun. Ngayon, tawag doon, yung iba rito na nasampahan ng kaso, isa-isahin ko muna ulit, review natin ulit sa susunod ng mga videos natin na gagawin. Papakita ko lang ulit sa inyo yung mga may kaso. Ayan tandaan nyo yan. Kita nyo may papel na, pinapakita nyo sa papel kung sino yung mga may kaso at kung ano yung mga dapat na kaya nagtataka ako bakit still operation, may nakabinbing kaso sa kanila. Dapat illegal operation yung mga yan at dapat alam na niya. Sabagay, iba na yata yung may hawak ng SEC, iba na yata yung director doon, but still, once na mayroon pa rin nakabimbing kaso sa DOJ, lalo na Department of Justice na yung pinaghahawakan yan, di ba dapat hinto na yan. It is bukod sa illegal operated na wala ng may kaso nga na 9474, yun nga, yung wala silang authorization of certificate of authority, nag-ooperate pa rin. So yun, sana makatulong tong video ko sa inyo, na linawan nyo, na malinawan kayo na yung mga naniningil sa inyo under UPESO is still have a case on the Department of Justice na sinampan ng SEC mismo last year. So yan mga dyan, itong yung lingkod ka dyan, ito ang Sapang Utang, Sapang All.